Friends, hapon na naman. May ulam na ba kayo? Kung wala pa, tara, magluto tayo. Sobrang dali lang neto, kaya naman kayang-kaya nyo nga din gawin. Panood ko nga lang din ito at gagayanin ko nga lang din talaga. Pagkakita ko pa nga lang neto, sobrang nasarapan na din ako. Ako nga ginawa ay naggisa lang ako ng sibuyas at saka bawang. At nilagay ko na nga din itong mga spare ribs. Lulutuin mo nga daw yung spare ribs, dapat nga malakas nga daw yung apoy. Ang goal nga ng pagkakaluto dito ay dapat nga ay maprito siya. At nung medyo naprito na nga, nagdagdag na nga din agad ako ng tomato paste. Haluin at lulutuin mo nga lang yan hanggang sa dumikit na nga yung tomato paste doon sa pinakakarne. Nung okay na nga, ay nagdagdag na nga din ako ng oyster sauce at saka konting toyo. Yung lang ulit yung gagawin, dapat magdikita na nga yung mga sarsa sa karne. Yung parang mga sunog-sunog sa ilalim ay okay nga lang yan at pag natubigan naman ay maaalis din yan. At ayan nga, natubigan ko na nga at hindi ko na nga din na-videohan. Hindi pala naka-play. Nag-add na nga rin pala ako ng 2 dahon ng laurel at tinakpan ko na din parang makuluan at maluto na din. Lutuin lang yan hanggang sa lumambot na nga yung karne. Ako nakailang dagdag pa ako ng tubig dahil gusto ko yung parang natatanggal na yung karne sa buto. At nung naubos na nga yung pinakasabaw at ganyan na nga lang kaunti, ay okay na nga yan at luto na. Diba, sarsa pa nga lang ay ulam na Nataob na naman ang isang kalderong kanin dito. Charot. O diba, parang katulad din siya ng kaldereta. Ang tawag sa lutong ito ay sinarsahang spare ribs. O paano friends, tara kain tayo. Thank you Lord for all the blessings. Ang tagal-tagal ko talagang pinag-isipan kung anong luto dito sa spare ribs namin. Dahil nga kaluluto ko lang ng kaldereta nung nakaraan, ay iba naman ang gusto kong luto para dito. Buti na nga lang inakita ko nga itong lutong tong sinarsahan. Madali na nga lang gawin, wala pa nga mga iba pang rekado. Kahapon nga, i-celebrate nga namin yung birthday ni Bonifacio. Ilipat na nga yung birthday niya, tapos nung at-30 ay wala nga nakaalala dahil nga sa Katnel. Charot. Kaya naman, naisipan nga namin mag-spaghetti para nga sa kanya. Char. Dahil wala naman pasok si Mon, siya na nga lang daw yung magluluto. Na niya nga ginawa, nagprito lang siya ng sibuyas at saka bawang. Sunod niya na nga din ilagay ito nga mga giniling. Para naman sa pampalasa, naglagay nga lang din siya ng asin at saka paminta. Konting halo-halo nga lang at hinayaan na nga din niya nagkadikit-dikit yung mga giniling. Ang gusto niya kasing gawin ay parang meatballs. Kaya nga parang may malalaking chunk dyan na giniling at okay nga lang daw yon. At naman na nilagay niya ay ito ang hotdog. Lagay nga niya ay tinakpan niya na nga din agad. Kaya niya na nga lang nakusang nga silang maprito dyan. Sunod naman, ilalagay niya na nga din ito ang tomato sauce. At para naman sa additional na pampalasa, naglagay si Pau Pau ng Knorr cubes. Dahil nga gusto natin na matamis nga ang ating spaghetti, nag-add natin si Mon ng 3 kutsarang asukal. Nakita ko pa nga yung nag-iisa naming cheese dito sa rep. Kaya nga magtampo pa, kaya inilagay ko na nga din. Napala kaming cheese at tamad nga ito si Mon bumili sa tindahan, kaya okay na daw yun. Ting halo-halo at pakulo na nga lang yan, ay luto na nga itong spaghetti sauce natin. Okay na nga yung sauce, inad na nga din ni Mo dito nga mga pasta. Siyempre, ang gagawin, haluin lang ng ayos para nga malagyan ng lahat ng sauce yung pinaka-pasta. Kapag okay na, ayan nga, ready na ang ating spaghetti. Birthday sa'yo, Andres Bonifacio. Charot. O paano friends, kuha na kayo. Baka may cheese kayo dyan, kayo na lang din na maglagay. Mas masarap yan pag maraming cheese. Daddy, the spaghetti is the best. It's so yummy, promise. And you want to take this? Please come here. And then, thank you for watching. Bye.